Maingay na bumukas ang pintuan ng kwarto na naging dahilan upang maputol ang sasabihin pa sana ni Alex. Sabay na napalingon si Criza at Alex doon. Hindi nila parehong inaasahan na ang bulto ni Nick Bentacourt ang iluluwa doon. Ilang segundo, natigilan ang abogado nang makita silang dalawa na parabang nasa gitna ng masinsinang pag-uusap. Mabilis na napaiwas ng tingin si Criza sa kanya. Si Alex naman ay ngumiti na hindi sinuklian man lang na kahit tango ni Nick. Basa pa ang puno ng hibla ng buhok na abogadong napakagwapo sa kanyang suit. Yung feeling ni Criza na kapag kasama niyang binata ay kayang-kaya siya nitong ipagtanggol kahit kanino. Ganun ang pakiramdam ni Criza. Elegante itong tingnan at kagalang-galang. Planchado at walang kahit na isang bahid na gusto at ang suot na damit. Ilang beses na napalunok ng laway si Criza sa isipin na kung naasar siya dito kahapon at nabawasan ng paghanga niya, nabawi naman yun ang postura nito ngayon. Bayaw, ikaw pala yan. Friendly but awkward na pagbati dito ni Alex. Umayos pa ng tayo ang lalaki na animoy walang kasalanan. Siya nga pala, anong ginagawa mo dito Alex? Maang-maangan na tanong ni Nick kahit na alam nito ang rason. Napadaan lang bayaw, kinakamusta ko lang si Criza sa nangyari kahapon. Naiwan kasi namin siya ni Nati sa location. Umikot ang mga mata ni Criza. Gusto niyang i-correct ito at ipagdiinang sinadya nilang iwan siya sa warehouse. Wala talaga itong planong tulungan siya. Yun ang tunay na mga nangyari. Ganun ba? Oo bayaw. Nagibitlaw ng balikat si Nick. Wala siyang amor na makipag-usap sa lalaking kilala niya ang likaw ng bituka. Malaman lang talaga niyang hindi ito seryoso sa kanyang kapatid, patawarin siya ng nasa itaas. Dahil babalatan niya ito ng buhay para maranasan niyang kanyang lupit. Tumango at diretsong lumapit kay Criza si Nick at dinaanan lang si Alex. Inilabas niya ang resibo ng binayaran niyang bill ng hospital ni Criza. Hindi niya intensyon na gawin iyon pero hindi niya maintindihan ang sarili na parang tinutulak siyang gawin ng bagay na yon. Piniyagan na kasing umuwi at ma-discharge ng araw na yun si Criza. Total maayos naman na raw ang lagay nito at hindi na rin delikado. Eto na nga palang total ng nabayad sa medical bills mo. Bandaran niya ng resibo sa mukha ng babae na kulang na lang ay maduling salapit noon sa mukha ng dalaga. Binayaran ko na 12,600 lahat at kailangan mong ibalik din siya sa akin ngayon. Patingin, hablot ni Criza sa resibo at matamang tiningnan. Halos malula sa laki noon si Criza. Hindi niya lubos maisip na magkakaroon siya ng ganitong bill. Gayong isang gabi lang naman siya dito. Isa pa, hindi niya naisip na private nga pala ang hospital. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Ako na sana nagsettle, bulong-bulong ni Criza. Nasa kapirasong papel pa rin ang kanyang mga mata. Wala pa naman siyang cash, yung nasa e-wallet niya ay paniguradong kulang din. Hindi niya naman kasi inaasahang biglang madadala ng hospital. Sana'y nagamit ko man lang ang discount sa health card para man lang nabawasan ng konti. Wala na, hindi ko na mahabol pang discount na yon. Hindi siya pinansin ni Nick. Nais na siyang supalpalin ni Criza. Masyado kasi itong pakialamero. Kung hinayaan na lang sana nitong bill niya at hindi binayaran, malaki pa sana ang bawas noon. Pwede mo bang i-transfer na sa akin ngayon through e-wallet ang bayad? Kailangan ko ng pera. May paggagamitan ako. Bulantang na napangangapa si Criza. Ang garapal talaga ng abogado. Akala mo naman tatakasan niya kung mag-demand. Alam ko may laman ng account mo dyan sa e-wallet. Send mo na sa akin ngayon. Hindi ako tumatanggap ng cash. Lahat nito ng kamay nang umuso pang bahagya sa kanyang cellphone. Walang nagawa si Criza kung hindi ang ibigay ang cellphone ng manahimik na to. Malamang abogado nga siyang kusang magpapasasa ng pera mula sa kanya't kukubra. Wala itong tiwala. Anong password mo? 0101? Napaangat ng mata ni Nick sa sagot ni Criza. Bigla itong naging curious sa meaning ng password nito. Si Alex naman ay lihim na natawa dahil months rin nila ang date sa password nito. Mabilis na nilogin ni Nick ang e-wallet account ni Criza sa app na naka-auto login sa cellphone upang ipasa ang laman sa kanyang account. Ganon, pakialamanin ng abogadong suplado. Chris, 8,000 lang pala ang pera mo dito. Kulang ka pa ng 4,600 para buong mabayaran mo ko. Tahasang saad ni Nick doon. Humilig pang abogado sa gilid ng kama ni Criza na mula na sa hiya si Criza. Naroon pa kasi sa silid si Alex na bahagyang tumaas ang kilay sa kanya. Naiinis na talagang dalaga kay Nick. Bakit kailangan itong iparinig sa dating nobyo niya na wala siyang pera?
Nangingit-ngit pa siya nang makita niyang umangat ang isang kilay nito na halata ng lihim na pagmamaliit sa kanya. Pwede mo namang hindi bayaran, basta ba samahan mo ako maglaro ng golf, pahabol ni Nick sa dalaga para makabawi. Bahagyang ikiniling ni Kriza ang ulo ng marinig ang offer nito. Kung tutuusin ay hindi naman siya lugi doon. Sasama lang siya tapos pool. Bayad na siya sa kakulangan niya sa bill. Sobrang sisiw lang noon para sa kanya. Sino bang tatanggi doon, hindi ba? Sige, kailan ba? Hindi yan sinagot ni Nick at sinulyapan si Alex na parang estatwang nakatayo at nakikinig sa kanilang usapan ni Kriza. Kanina niya pa hinihintay na umalis ng lalaki at iwan na sila. Hindi ka pa ba lalabas, Alex? Malamang kanina ka pa hinihintay ng kapatid ko sa kanyang silid. Huwag mong paghintayin yun at hindi mo yun kilala kapag nawala sa sarili niya. Nilamukos ni Alex ang kahon ng kwintas na nasa loob ng bulsa niya. Nakulang na lang ay ma-deform ang mga daliri niya sa kamay sa sobrang galit. Pinilit niyang ngumiti sa future bayaw. Oo nga pala bayaw, pasensya na, nalibang ako. Nakalimutan kong hinihintay niya nga pala ako sa kwarto. Anitong mabilis na tumalikod at humakbang na patungo ng pinto. Walang lingon sa kanilang tuluyang lumabas ng silid ng lalaki habang hindi na maipintang mukha. Matapos na sumara ang dahon ng pinto ng kwarto ay nakahinga ng maluwag si Kriza. Maraming salamat ha, Attorney Bentacourt. Napakunot ang noo ni Nick sa sinabi ni Kriza. Napuno na siya ng pagtataka. Hindi niya maintindihan kung para saan ito nagpapasalamat sa kanya. Wala naman siyang pabor na ginawa. Para saan? Inabot na sa kanya ng binata ang cellphone na hawak-hawak. Sa lahat, alam kong sinabi mo lang yon para mapahiya si Alex. Teka, sandali lang. Taas na ng dalawang kamay ni Nick upang putulin ang sasabihin ni Kriza. Hindi naintindihan yun ng babae. Hindi ko ginawa yon para pagtakpan kang mapahiya. Totoo lahat ng sinabi ko. Ano? Humina ang boses ni Kriza. Napawi ang kanyang ngiti habang napaupo na sa ibabaw ng kanyang kama. Sasamahan mo ko maglaro ng golf gaya na pagkasunduan natin. Hindi yan bahagi ng isang biro ko lang o ano paman. Attorney Bentacourt, ang buong akala ko ay... Anong, nagbibiro? Seryoso ako, Kriz. Dumilim na mukha ng abogado, naburo pa kay Kriz ang mga mata. Walang kahit na anong emosyon ang mababasa dito. Talaga ba? Seryoso ka? Napaiwas na ng tingin si Kriza. Pakaramdam niya hindi siya makahingat sinasakal ng mga mata nito. Naramdaman ng dalagang kakaibang pagpintig sa kanyang katawan at nagising ang tahimik na kamalayan ng pagiging isang babae. Narinig ni Kriz ang ginawang paghugot ni Nick ng malalim na hininga. Sabihin mo sa akin, Kriz, ilang beses ko pa bang kailangan ulit-ulitin para maintindihan mong sinabi ko? Dapat alam mo na once it's said, hindi na yan pwedeng bawiin. Dumukwang ang ulo ni Nick papatungo upang abutin ang mukha ni Kriza na kausap niya ng mga sandaling iyon at bahagya noong nakayuko. Ni hindi sumagi sa kanyang isipan ang biglang pagtangkang halikan ang labi ng dalaga kahit pa nag-aanyaya yun sa paningin ng binata. Taliwas naman yun sa kung anong haka-haka ni Kriza na gagawin ng lalaki sa kanya. Masuyong hinawakan ng abogadong baba ng dalaga upang patingalain ito at magtama ang kanilang mga mata. Hindi naman siya binigo ni Kriza at hinayaang gawin ang bagay na yon. Tinitigan niyang abogado sa kanyang mga mata matapos ng ilang segundo ay otomatikong lumipat ang palad ni Nick sa ulo ni Kriza at marahang humaplos sa plusyon. Sa kanyang buhok na animoy isa siya sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Bagay na ni minsan hindi malang naranasan ng dalaga sa dati niyang kasintahang si Alex kung kaya naman naging bayolenteng reaksyon ng dalaga sa hindi inaasahang gagawin ng abogado sa kanyang ulo. Sa halip na kiligin ay nagalit pa siya dito. Ano bang ginagawa mo sa akin, Nick Bentacourt? Sino nagbigay ng pahintulot sa'yo na hawakan ako? Hindi na napigilan ni Chris ang bunganga niyang malakas na napasigaw upang pagtakpan lang ang pagkahiya at umuusbong nakakaiba at misteryosong pakaramdam sa kanyang katawan. Anong tingin mo sa akin? Alaga mong aso o pusa? Para haplusin mo ko sa ulo? Ayos ka rin ah. Palatak niya pahabang nalalaki ang malikot na niyang mga mata. Hindi mo na ako tinatawag ngayon na may attorney sa unahan ng pangalan ko? Amazed at medyo nakaawang ang bibig na tanong ni Nick sa kanya na tilang narinig ay masarap sa tenga. Hindi ito nagalit. Wow, that's new, Kriza. Mas masarap palang pakinggan kapag pangalan ko lang itatawag mo sa akin eh. Bahagyang nakataas pang isang kamay sa ere ni Nick na marahang humahaplos kanina ng ulo ni Kriza. At nang dahil sa hindi niya inaasahang agarang reaksyon ng dalaga kung kaya naman nabitin yun sa ere. Parang biglang naging ibang tao sa paningin niyang babae na lalo pang nagpa-amaze sa kanya. Napakurap-kurap na ang mga mata ni Kriza na nakikipagsukatan pa rin ang tingin sa abogadong sa halip na magalit ay parang mas lalo pang natuwa sa kanyang pinakitang asal. Bago yun sa pandinig ko
Dagdag pa ni Nick na mahinang tumawa. Napaiwas na ng tingin si Kriza sa abogado. Hindi na niya mapigilang mamula ang buong mukha sa ganong asta ng lalaki. Sobrang inis na siya sa kanyang sarili. Hindi naman nakakasakit ang ginagawa ni Nick. Sa halip ay pinapagaan pa nga nitong pakiramdam niya. Hindi lang yun, pinapatibok pa nito ng mabilis ang puso niya na hindi rin pamilyar sa kanya. Kung bakit gano'n na lang ang bilis ng pintig, para yung nakikipagkarera. Ilang sandali pa, ang lumipas at nanatiling nakataas sa ere ng kamay ni Nick at bumaba at muling humawak sa baba ni Kriza. Itinaas pa ng binatang mukha nito upang maglapat na muli ang kanilang mga mata na nagawang mabilis iiwas ni Kriza para ikubli ang kaba niya. Unti-unting nilapit ng abogadong mukha niya sa dalaga, halos maduling nakakatingin si Kriza sa mga mata ni Nick na nakita niyang punong-puno ng ibang emosyon. Nang pagdikitin nitong kapwa matangos nilang ilong, damang-dama na ng dalawang nilalang na yun ang init na hininga ng bawat isa. Sobrang lapit na ng labi ni Kriza kay Nick ni isang maling galaw lang, ay tsak na maglalapat na yun ang hindi sinasadya. Gumalaw ang Adam's apple ni Nick nang mapalunok siya ng laway. Kung gugustuhin ng binata ay makakaya niyang sunggaban kaagad ang halikang labi nitong mas lalong naging mapang-akit sa kanyang paningin at pilit siyang binubuyong magkasala sa puntong iyon ng kanyang buhay. Kaya niyang gawin iyon ng walang hirap kung talagang gugustuhin niya. Subalit natatakot siyang maitulak. Attorney Bentacourt, call me by my name now, Chris. Putol ni Nick sa nauupos na hininga. Sa pakiusap na yon ay tila napasama rito ang lakas ni Kriza. Unti-unti siyang nanghina na para bang walang ibang magagawa kundi ang mahawakan ng lilaya na suot na abogadong nilapit pang katawan sa kanya. Dama niya agarang pagbilis ng tibok ng puso ng binata gaya niya. Sa mga sandaling iyon ay nais na isarang mga mata upang namnamin ang magiging halik. This time sigurado siyang hahalikan nito. Wala man silang label pero minimithi niyang gawin yun ng abogado at hindi na nito patatagalin ng lahat at sundin niya ang dikta ng puso niya. Ipinikit niya ng mga mata dahil kung hindi yan gagawin ay baka mandusay na siya. Anong ginagawa mo, Kriza? Marin pang pinikit ni Chris ang mga mata nang marinig ang tanong ni Nick. Binalot na ng hiya ang buo niyang katawan. Ilang ulit niyang nakagat ang labi upang kastiguhin ang dahil sa reaksyong yon. Bakit ba kasi siya pumipikit? Ano yun? Buksan mo mga mata mo at panoorin mo maglapat ang labi natin, Chris. Utos ni Nick na nag-uumapaw ng tinig sa otoridad. Bigla siyang umiling. Hindi, ayaw niyang gawin yon. Nahihiya siya dito. Chris, please open your eyes. Nahirapang pakiusap ni Nick pero natatawa na ito sa itsura ng babaeng nasa harapan niya. Sa ilang beses pang nakiusap ang binata ay tila na hipnotismo namang napapayag noon si Kriza. Dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata kahit pa nanginginig ang kanyang labi sa takot. Agad sinunggaban ng binatang mapulang labi ni Kriza na sandaling magtamang mga mata nila. Tila mababaliw si Nick sa kakaibang ligay na darama, bunga ng malambot at matamis na labi ng kahalikan. Chris, ungol ni Nick sa palayaw habang patuloy na hinahalikan ng labi niya. Kinagat-kagat niya pang malambot nitong labi, nababaliw. Oh, Kriza. Puno ng init na masuyong gumapang ang kamay ni Nick sa likod ng dalaga. Walang hirap niyang tinanggal ang lock doon na suot nitong bra. Saglit na napabitaw si Kriza sa laylayan na suot na damit ni Nick. Itinukod na niya yon sa magkabilang gilid ng kanyang inuupuan. Humigpit pang hawak sa cover kama nang maaga pang halik ng abogado sa kanya ay mas lumalim pa. Gumapang na rin ang kamay nito sa ilalim ng suot niyang damit at hindi na kayang apulain ni naman ang lagablab ng init ng apoy sa pagitan ng dalawa na wala nang pakialam sa paligid nila. Hindi sila papayag na maputol yon. Kriza, are you sure? Tanong ni Nick na hinawakan ng magkabilang balikat ng dalaga at bahagyang inila yung katawan nito sa kanya. Bakas na sa mukha ng binata ang labis na pagkabitin sa ginagawa. Baka pagsisihan mo to mamaya. Tandaan mo, once it done, tapos na yon. Wala nang magagawa kahit pagsisihan pa. Bahagyang nahimasmasa naman si Kriza sa sinabi ng lalaki. Ang unang pumasok sa isipan ng dalaga ay ang itulak ang katawan ni Nick palayo sa kanya. Subalit, naisip niya na pinaglalaroan lang naman siya ng lalaking minahal niya at wala na rin namang saysay ngayon na panatilihin niya pa ang kanyang pagkabirehan sa katawan. Gusto niyang subukang ibigay yon sa abogado para maranasan niya na. No, Nick, huwag kang tumigil, please. Pakiusap ni Kriza na tinangkapang muling halikan ang labi ng abogado. Kailangang ituloy natin kung anong nasimulan. Sa halip na pagbigyan ng hiling ni Kriza ay tuluyang tinigil ni Nick ang kanyang ginagawa. Umayos siya ng tindig. Binitawan niyang dalaga at inayos ang suot niyang damit. Masama niyang tinignan ang bulto ni Kriza na confused ang mukhang pinapakita ngayon ng binata. Bakit ka tumigil? Hindi ka pa magaling. Ha?
Wala, ang sabi ko, ayusin mo na sarili mo. Nita niyang lalo pang nagpahiya kay Krisa sa naging asal niya. Gusto niyang sampigain ang sarili dahil sa katangahan niya. Masyado siyang naniwala sa kakayahan ng sarili niya. Ayaw namang mas ipahiya pa ni Nick ang dalaga at para malipat ang atensyon nito, dumukot siya ng kahan ng sigarilyo sa bulsa at binuksan niya yon upang kumuha sana ng stick sa loob noon. Subalit natigilan siya nang makitang titig na titig doon si Krisa. Muli niya yung sinara at ibinalik niya dito sa bulsa. Curious ka siguro kung bakit sa kabila ng alam kong ugali ni Alex, ay hinayaan ko siyang ma-engage sa aking kapatid. Kung bakit hindi ako noon pumagitna sa kanila. May malalim akong dahilan. Kami ng aming pamilya kung bakit namin siya hinahayaang gawin ang mga gusto niya. Sa sinabi ni Nick ay lalo pang naging interesado si Krisa. Siyempre, gusto niyang malaman ang opinyon nito sa kanila. Humakbang na si Nick patungo ng bintana. Sa malaya na ito tumingin na sandaling iyon. Kalahating taon na nang nakakaraan nang pagtangkaan ni Nati ang kanyang buhay. She cut her wrist and almost committed suicide. Puno ng sakit na wika ni Nick na ikinagulat naman ni Krisa. Magpapakamatay siya. Alam mo kung bakit, Krisa? Nang gabing yon, bago mangyari ang lahat, kinausap siya ni Mommy and Daddy na ayaw nila kay Alex. Pag-akit niya sa silid, ayun, tinangka niyang saktan ng sarili para makuha niyang gusto. Hinayaan na lang namin siya. Nanatiling tahimik pa doon si Krisa. Hindi ko nga maintindihan kung ano ang nakita niya sa lalaking yun na halatang ang status lang naman ng pamilya namin ang kailangan niya. Kaya papakasalan ng kapatid ko. Wala pa ring naging reaction si Krisa. Tinatanong niya rin ang sarili kung anong nagustuhan niya sa dating kasintahan niya. Wala siyang maapuhap na sagot sa kanya. Ganun ba, Attorney Bentacourt? Lumingon si Nick sa kanya nang muling tawagin sa ganung pangalan niya. Kawawa naman si Nati. Sobrang tinamaan siya ng pagmamahal kay Alex. Masyado siyang nabulag. Naku, wag lang sanang gamitin lang din siya ng lalaking yon para sa pansariling kapakanan. Ganun ang ginawa niya sa akin eh. At akong si tanga nagpauto. Umiling pa si Krisa. Malalim na humugot ng hininga. Natatawa na sa kanyang sarili kung bakit nauto siya ng ganung lalaki. Tapos ngayon, parang sinati naman ang niloloko nito. Parang hindi niya naman tunay na mahalang babae dahil nagpunta ito sa room niya kanina at binigyan siya ng regalo. Mariing itinikom niya ang bibig. Hindi na lang niya yon sasabihin sa binata at baka sabihin itong masyado rin siyang feeling. Kaya dapat hindi mo na siya kinakausap pa. Niyang tingnan sa mata ang lalaking yon. Dapat hindi mo na ginagawa dahil ginawa ka niyang tanga at ginamit lang noon sa pansarili niyang kapakanan. Yun naman ang ginagawa ko. Talaga? Bakit narito siya kanina? Hindi yan masagot ni Krisa. Kagigising niya lang, malay din niyang pupuntang lalaki yan sa kwarto. Kung pwede lang nailak sanang silid, ginawa niya na yun. Hindi ko nga rin alam. Tinaas din ang kanyang isang kamay, dahilan para matigilan si Krisa sa explanation niya. Mariing itinikom niya ang bibig. Baka nagagalit ito dahil iniisip ng lalaki na kinakalantari niya muli si Alex. Attorney Bentacourt, hindi na nagawang tapusin ni Krisa yon dahil nagmamadali na siyang tinalikuran ni Nick na para sa dalagay sobrang nakakabastos. Hindi ito marunong makinig. Ayos ha, hindi man lang ako pinakinggan at pinatapos na magsalita. Siguro ng tingin niya nilalandi ko si Alex kaya narito yon. Himutok ng dalagang napanguso pa roon. Muli siyang naupo sa kama, dinampot ang cellphone. Magta-transfer siya ng pera sa e-wallet niya mula sa savings bank account. Kailangan niyang bayaran si Nick ng kulang at baka palaging banggitin yun sa kanya ng lalaki, kahit matagal na. Napahawak na si Krisa sa bibig nang makita kung gaano kalaki ang laman ng kanyang e-wallet na sa pagkakatanda niya ay 8,000 lang. Kulang pa nga siya kay Nick kaya saan naman manggagaling ang ganong halaga? Baka naligaw? OMG, blessing ba to o disaster? Tanong niya nang pumasok agad sa isipan ay si Alex nang dahil sa naging insidente ng umaga sa araw na yon. Huwag naman po sanang sa kanya nang galing. Sa tingin ko naman malabo yun. Si Alex, mamimigay ng pera? Kung mamahaling gamit, posible pa. Subalit pera, napakalabo nun. Kinalughog na niya ang history kung saan nang galing yun. Lalo pa siyang nagtaka. Kay Nick, bakit naman niya ako bibigyan ng 50,000? Para saan yun? Gusto ni Krisa na hindi alam kung paano explain ang nararamdaman. Mukha ba akong nakakaawa? Hindi naman Kinikilig na dabog pa ng mga paa niya. Ano ba, Attorney Bentacourt? Huwag mo naman akong hayaang ma-fall sa'yo. Kasi baka mamaya hindi mo ako masalo. Handusay pa ni Krisa sa hinihiga ang kama. Para na siyang uod na binudburan ng asin ng maalalang naging halikan nilang dalawa kanina.
Lalo pang nag-init ang kanyang mga mata sa kakaibang pakiramdam noon. Para siyang sinusunog, nangingibabaw pa rin ang kilig niya kaysa sa kahihiyan. Kinuha na niya ang cellphone at nagtipan na siya ng message para sa abogadong nagagawa siyang halikan na pinagbibigyan naman niya kahit na wala silang label. Criza Aguilon, Attorney Bentacourt, maraming salamat. Sa mga sandaling yun ay kakaupo pa lang ni Nick sa driver's seat ng sasakyan. Bago buhayin ng makina, kinuha niyang cellphone upang i-check kung sino o ano yon. Hinahaplos ang labing maliit na napangiti ang abogado sa pangalan pa lang nito. Hindi niya rin maintindihan kung anong nangyayari sa kanyang sarili. Para siyang biglang nagiging ibang tao kapag nasa paligid niya si Criza. Nick Bentacourt, nagpapasalamat ka saan? Dun ba sa halik? You're welcome. Sabihin mo lang sa akin kapag gusto mo pa. Willing akong ipagamit sa iyong labi ko ng walang bayad. O magpapasalamat ka sa ibinigay kong pera? Siyempre may kapalit yan. Sasamahan mo ko maglaro ng golf. Hindi nag-reply si Criza, nanatiling nakatitig lang ang mga mata sa unang reply ni Nick sa kanyang unang chat. Seryoso ba daw ang lalaki o nagbibiro lang? Tss, ang yabang kapag hinamon mo naman siya, tiklop siya kaagad at mangiiwan. Bulong ni Criza sa tinig na dismayado. Kung ayaw mo naman na sumama ng golf, pwede ka namang pumunta sa penthouse ko. Samahan mo ko magpuyat habang may binabasa ako mga cases ng client. Naburo na doon ang mga mata ni Criza. Mas okay ang offer niyang panghuli. Sang-ayon man siya sa gusto ni Nick, hindi niya pa rin to nagawang agad replyan. Hindi dapat ikaw inuuna ko hindi si Papa. Sorry, Attorney Bentacourt. Ani Criza na piniling ibalik sa abogado ang ibinigay nitong pera sa kanya. Isang pindot na lang at magagawa na niyang ibalik ang pera at ang bayad sa kanyang hospital bill nang matigilan sa panibagong message ni Nick na para sa kanya. Huwag mong ibalik sa akin ang perang yan. Tanggapin mo na bilang kabayaran sa kasalanan ni Nati sa'yo. Humihingi ako ng pasensya sa mga kasalanan niya sa'yo. Ilang minutong tinitigan ni Chris ang huling message ni Nick sa kanya. Pinag-isipang mabuti kung anong gusto niyang maging sagot sa message na yon. Bakit nga kaya tila gumaganda ng pakikitungo ni Nick kay Criza? May pag-ibig na kaya siyang nararamdaman para sa dalaga? At ano ang gagawin ni Alex para makuha si Criza? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.